Ayan, dito na kami sa kwarto ni Manang Romana. Ayan si Manang Romana. Hi guys. Ito yung room namin, kami lang dalawa. Kami lang dalawa. Nasa 9th floor kami. Ito lang palang pinakataas nilang hanggang 9th floor lang. Tapos na kami lahat. Mag-relax na lang muna kami habang wala pa sila. Dahil sila yung Athena, i-impake lahat gamit nila, ilipat nila dito sa room namin. Dahil mamaya, lilipat sila ng malaking room. Dahil ang sikip daw nila. Hindi sila kasya sa room na kinuha nila. Dahil ang room kasi dapat nila, si Athena at si Kring Kring. Ikaso humabol si Kuya Titing kaya naging tatlo sila. Kaya ang gawin nila ngayon, para hindi sila masikip, lilipat sila ng malaking kwarto para hindi sila magsikip ang tatlo. Tapos yung gamit nila, ilagay muna nila dito sa kwarto namin dahil mamaya ililipat nga sila para yung gamit nila hindi magkaiwalay-walay. Tapos mamaya pag uwi namin gumala, saka na lang nila ilipat sa bago nilang room. Hindi ko alam kung anong floor sila mamaya. Baka kami na lang maiwan dito sa 9th floor. Kasi sila bakang nasa 2nd floor lang sila Vanessa. Kami lang kasi kami ang unang nakabook kasi bago sila. Huli kasi rin sila dahil humabol lang din yan eh. Nung doon sa Japan sila, nalaman nilang mag-Singapore kami, yun, nagpa-book din silang 4. Kaya naging siyam kami. Dapat 4 lang talaga kami guys. Magkapatid lang. Athena, Manang Romana, Kring Kring. Si Kring Kring ang tour guide namin. Kasi si Kuya Titing nung palapit na, nagmadaling kumuha ng passport, sasama na rin daw siya. Dati ayaw talaga niyang pumuntang ibang bansa. Ayaw niya. Kaya matagal na yan sinabihan ni Athena na asikaso mo na yung kumuha ka na ng passport para makasama ka. Ayaw daw niya. Nitong palapit na, yun. Naghahabol na siya para makasama. Ayun. Nakahabol naman, nakuha yung passport niya, kaya ayun, nahabol ni Kring Kring ng book ng ticket. Tapos si Nita, hindi talaga makahabol. Dahil huling-huli talaga siya gumalaw. Ang passport niya makuha pa lang sa 16, yun naman ang uwi namin. Kaya next, galaan na lang namin siya sasama kung saan kami. Kasi sabi ni Kring Kring, may balak siya. Next year pa naman, pag mag-iipon ulit kami ng pera, mag-iisip na naman siya kung saang lugar. Palipasin naman namin ng 1 year. Kasi may ano pa kami. Mayroon pang parating na budgetan sa darating na April. Sa mama namin. Kaya pagkatapos na lang daw ng birthday namin ng nanay ko, saka kami maggalaan ulit kung saan. Kaya tamang-tama mag-ipon pa ako guys kasi para may panggala. Dahil ang magbubuk sa amin ng ticket si Kring Kring. Tapos hulug-hulugan na lang namin. Tapos yung pocket money namin at least may ora mismo kami magagastos. Kaya mag-iipon kami ni Manang Romana. Magtatrabaho ulit kami para may panggala. Dahil kung hindi ka maghanap buhay, paano ka mag-enjoy sa buhay mo? Paano ka magagala? Hindi naman pwede sasama ka na wala ka sariling pera. Nakakaya naman yun. Kailangan ang pocket money, huwag mo iasa sa kasama. Kanya-kanyang dukot sa bulsa. Ganun ang tour. Dahil pareho naman kaming tama lang pera. Okay lang sa mga mayaman. Okay lang kung gagaya sa amon ni Manang Romana, mayaman. Kaya yun, siya talaga lahat gumastos kasi mayaman. Kami, pareho lang namang walang pera. Kaya kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang dukot ng bulsa. Kaya ito guys, ayan. Ano ko guys, otile ko, lahat siya bumili. Ayan guys, yan lahat lang damit ni Manang Romana, mula sa rubber shoes, damit, lahat, mga underwear. Grabe, may cellphone pa siyang bago guys. Bigay lang ni Mama Mary. Ganun kabait. Thank you talaga sa kanya. Ganun kabait si Mama Mary guys. Kaya hindi sayang yung nyo sa kanya pagsubaybay dahil ang bait talaga niya. Kayo rin makinabang kasi pag uwi niya magpajikas siya. Papajikas nga siya. Excited nga ako guys dahil sa uwi na sila November sa August no? July to August. July 8 ang tanong lang August. Iwiniwis ko nga sana pumayag na pumasyal ako dahil magpabook talaga akong ticket kung papayag. Kahit doon lang ako kailan ng Manang Romana dahil magkapit-bahay lang naman sila eh. Hintay lang kayo guys. Maraming pakulo pagdating niya dito sa Pilipinas. Ang bait talaga niya. Kaya yun ang wini-wish ko guys na makamit ko si Mama Mary Collection pag bumalik siya dito sa Pilipinas. Kasi kapitbahay lang naman sila ni Manang Romana. Pwede kung doon lang kay Manang Romana, pag pwede akong pumasal sa kanila, saka na lang pupunta. Ganun ang gagawin ko sa July to August. Kahit magpabook na lang ako ng ticket ni Kring Kring tapos hulug-hulugan ko nila. Papayag naman si Kring Kring, kunyari hulugan ko ng kalahati tapos next week ang kalahati. Ganun lang yun.
Dahil ang trabaho ko naman ano lang, extra lang. Kaya pag may trabaho, go na. Kaya pagbalik ko ng Maynila, kailangan ko talagang bumanat pag trabaho ko may pasukan. Kaya sana pagbalik ko ng Maynila, makapasok ako ulit sa Green Hills. Para i-street ko yung duty. Dahil sa office guys, wala na akong duty sa office. Dahil sa Bohol pa lang ako nag-text na yung boss ko na wala na sila doon nga sa BGC. Dahil lumipat lata sila ng maliit lang na area. Kaya wala na akong linis sa BGC. Ang naiwan ko na lang is kila Nanay Marina tuwing Sabado at sa Green Hills. Yung extra ko sa Green Hills. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas tapos namin mag-tour, kung pwede na akong pumasok sa Green Hills, i-street ako mag-duty para makapag-ipon. Dahil yung ipon ko ngayon, yun ginastos ko nga dito gala. Dahil kailangan namang gumala tayo habang kaya pang gumala. Dahil ang pera guys, kikitain pa yan. Kung iponin mong pera, pagdating ng panahon, hindi mo naman magagamit yan. Enjoy mo na lang. Nahulog, pasensya na guys, nahulog yung cellphone. Mientras kaya pang gumala, gala na tayo. Dahil ang pera, pag namatay tayo, hindi natin madadala yan. At saka pag tumanda tayo, di na tayo kayang gumala, ugod-ugod na tayo, paano pa? Anuhin mo naman pera kung di mo na magamit dahil ugod-ugod ka na. Kaya hanggang kaya pa, gugo lang. Gala. Gala kung saan, kung kaya naman sa budget. Yan ang goal ko ngayon na mag-enjoy sa sarili ko. May nagtatanong din, may apam ba daw? Ay, pasensya na guys, walang nahanap Sana may mahanap. Walang nahanap, walang sana naligaw. Winiwish ko pa rin guys na sana may dumating, pero iwan ko kung mayroon ba talaga. Kaya hintayin ko na lang kapalaran kung may darating o wala. Basta ako ngayon, mag-enjoy na lang ako. Pag may galaan, kung may pera ako, magsasama ako. Ganun lang yun. Pag may trabaho ako para may pera ako. Kasi yung apam na yan, kung darating talaga, darating yan. Mahirap namang pilitin mo kung hindi talaga pwede. Kaya, hintayin lang natin ang tamang panahon. Pag wala namang tamang panahon, okay lang din. Nag-enjoy na naman ako sa buhay ko wini-wish ko na lang na sana darating yung time na umingkam ako dito sa aking channel. Kasi wala pa talagang income to guys. Yung mga akala na sumahod na ako dahil nakagala-gala na ako, ay guys, hindi totoo yan, nakita. Sana magkatotoo, may sahod. Ginagala ko guys, sarili ko talagang pira. Nag-iipon ako. Tapos yung ticket nga, si Kring-Kring tagakuha sa amin ng ticket. Nakikiusap kami minsan na lugulugan, pumapayag naman siya. Basta kami lang, dahil naintindihan na yung sitwasyon, para may panggala nga. Kaya, hindi pa talaga ako sumahod sa aking YouTube channel. Kahit sa Facebook ko, nangangarap din ako na sana kumita kahit sa Reels, pero wala. Sa Reels nga guys, di pa ako nakaranas na makatanggap ng star. Sana, sabi ko nga sana may magbigay sa akin ng star man lang para maranasan ko man feelings yung mayroon kang video or live na may nagsisend sa'yo ng star. Kasi yung iba nagpo-post na yun, may nagsisend sa kanila. Sa akin kasi wala Kaya hintayin ko pa kung ano ba talaga ito, para ba sa akin yung YouTube na to o hindi. Pero kung hindi rin pala rin, ang akin na lang is remembrance na lang para pag tumanda tayo, pag ugod-ugod na tayo, punta na lang tayo sa YouTube natin, manonood na lang tayo ng mga anong naranasan nating galaan ng kabataan. Ganun na lang yung ginagawa ko. At ano pala guys, grabe yung namin. Kwento ko na lang sa inyo yung papunta namin dito sa Singapore. Marami kami naranasan. Sa pa lang guys, ang una kasi nitong binok ni Kring-Kring, sabi niya, ako daw wag nang pumunta ng Davao dahil diretso na lang daw ako sa Singapore. Manila, Singapore, para hindi daw doble yung pamasahe ko. Tapos sila, Davao to Singapore. Ngayon natakot ako guys dahil mamaya hindi ako marunong talagang mag-English. Iba ang salita nila dito masyado pang English lang. Sabi ko, Kring, di bali na lang gagastos ako ng ticket back and forth pa uwing Davao kaysa naman ako mag-isa punta ng Singapore. Dahil isang dahilan guys, kaya hindi ko pumayag dahil mahigpit sa immigration. Pag first time mong pumunta immigration, yung maraming tanong.
ako lang mag-isa, baka i-hold pa nila ako. Paano yung ticket ko? Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Kring, i-book mo na lang ako ng ticket na back and forth pa Davao, babayad na lang ako. Tapos, sabay na ako sa inyo papuntang Singapore. Kasi ang unang book talaga niyang Cebu Pacific na plate namin, diretsuhan talaga, Davao to Singapore. Kaso nung 1 week bago kami alis, nag-text na yung Cebu Pacific na nag-change ang flight namin. Yung Davao to Singapore, naging Manila, tapos saka Singapore, bala, connecting flight. Kaya no-choose kami, kaya tumawag si Kring Kring, dapat pala talaga, Ate Will, hindi ka pumuntang Davao. Si Kuhayaan mo na, dumating ako ng Davao ng 8, pagka 9, flight ulit kami mag-Davao. Ganon yung storya. Tapos, ayun na, flight na namin. Pagdating namin sa airport, nauna kami doon, naghintay kami nila ng Romana, nila Bakang, kasi sila magkasabay galing Toril. Tapos nung doon na sila, ayun, first time ko na-meet si Bakang, maya-maya habang naghintay kami ng flight, nag-announce na delay. Mula yung naunang flight namin, nung pagpasok pa lang namin sa airport, delay na ng 2 hours dahil nga nagka-problema din sa Manila. Dahil nga masama kayo ito panahon, o basta nagka-problema. Kaya lahat ng flight, delay ng 1 hour, 2 hours. Tapos, nung sa amin na, sabi, imbis na 1 ang flight namin, naging 3. Tapos, ang namin, problema, dahil ang flight namin puntang Singapore is 5:55 ng umaga. Kasi, kami, connecting flight. Tapos, habang naghihintay pa kami ng flight, biglang nag-run out. First time namin nakaranas ng nag-run out sa airport. Nag-run out siya. Ang mga tagal din, 15 minutes yata yun. Tapos, pagkatapos nung nagbalik na yung kuryente, maya-maya, nag-announce na may pagkain libre kasi mga delay. Ayan, nakalibre kami ng McDo, yung chicken fillet yun, no? Chicken fillet, tapos tubig. Ayun, kumuha kami dahil talagang kailangan ng kumain dahil wala nga kaming tulog. Yun ang naging breakfast namin. Kumain kami ng bago mag-flight. Tapos, nag-flight kami ng alas 3. Pagdating namin ng Maynila, mag-alas 5, kaso traffic. Nag-steady pa kami sa aeroplano dahil nga, di pa kami pwede makalapit dun sa, mismo nilang babaan namin. Kaya, nakababa kami is 5:40 ba ya? 5:30? Tapos takbuhan na kami dahil doon pa lang sa Davao, tinanong na namin yung taga Cebu Pacific na, paano yung flight namin 5:55 pa Singapore? Kung delay kami, kung 3 kami makaalis, paano kami makaabot? Ang sabi naman nila, sila daw bahala, i-assist daw sila pagdating namin. Pagdating namin, tinanong namin na makahabol pa ba kami kasi 5:40, 5:30 yung lumapit kami doon sa mismong Terminal 3. Ang sabi nila, hindi na daw mahabol dahil palipad na. Ngayon, namoblema na kami. Paano kami? Sira yung oras namin. Sira yung namin na oras kung saan kami pupunta. Ngayon nakiusap si Kring Kring na anong dapat gawin. Hindi namin kasalanan kung na-delay kami dahil sa inyo galing yan, hindi naman kami ang nahuli. Ngayon, ang sabi nila, gawa nila ng paraan. Ngayon, ang gusto ng Cebu Pacific, dahil ang tinanong kasi ni Kring Kring, anong oras ang may sunod na flight pa Singapore? Ang sabi, gabi daw, alas 8. Ibig sabihin, mula nung umaga, ng 5:55, 5:40 kami dumating, maghintay pa kami hanggang gabi bago kami maka-flight ng Singapore. Tapos, in-offer nila sa amin is, i-check-in kami ng hotel para daw makarelax muna kami dahil nga kasalanan nga naman nila. Ngayon, ang sabi ni Kring Kring, hindi pwede. Paano yung mga lakarin namin na nakaready na ngayon? Ngayon, sabi ni Kring Kring, hindi pa pwedeng gawan yun ng paraan dahil hindi naman kami kasalanan yun at saka grupo kami. Siyam kami kabuok na naiwan ng flight pa Singapore. Paano yan? Maghintay kami ng gabi, di anong oras na kami darating doon, di lalong nakakapagod, di kami makarelax. Tapos yung namin, yung hotel namin dito, na yun, nagbilang na yun ng araw na yun na kasama na sa bilang ng check-in namin. Ngayon nakiusap si Kring Kring. Ngayon, buti na lang yung nakausap namin yung isang staff ng taga Cebu Pacific, tumawag sa pinaka-office.
Parang dapat gawin kasi nagmakiusap. Makaawa nga kami, nagawa ng paraan. Wala bang ibang na may flight na masakyan namin nito umaga. Tapos buti, tinawagan nila na yung Philippine Airlines kung may bakante pa ba yung pa-flight ng umaga. May pa-flight daw mga 9 ng umaga. Titingnan pa kung may bakante. Kasi siyam kami guys eh. Hindi naman kasi pwede, isa lang na pwede isiksik mo na lang doon. Ngayon, buti na lang may bakante pa. Tapos sila na nakipag-usap ang Cebu Pacific ang nakipag-usap sa airlines ng Philippine Airlines. Tapos ngayon, sabi mayroon daw, ang kinuha yung lahat passport namin at saka yung ticket. Tapos dinala sa pinaka-office. Tapos sa pagbalik nung staff, sabi sama na daw kami, sasakay kami ng van, hatid kami sa Terminal 1. Ngayon, yung pagdating sa Terminal 1, sila na nag-assist, pinahintay lang kami, silang pumunta sa counter, sila lahat nagbayad. Binayaran nila lahat yung kaming siyam na pa Singapore. Tapos yun, maya-maya, binigay na sa amin yung ticket at passport na, yun daw. Yun na yung, yun na yung maging flight namin. Tapos pumunta na kami ng immigration. Kaya tungtuwa kami, kaya ang ginawa ni Kring Kring, binigyan na ng tip yung nag-assist dahil nga. Laking tulungan naman na nakapunta na kami, makasakay na kami. Tapos sa immigration guys, pagdating sa immigration, pila na kami immigration, kinabahan ako dahil first time ko nga sumakay ng papuntang ibang bansa. Yan ang tanong sa akin, first timer ko ba daw? Sabi ko, oo. Ngayon sabi niya, sino nag-sponsor sa'yo? Sabi ko, pamangkin ko. Ayun na. Tapos, hiningi kong may ticket ba daw ako pabalik. Hindi ko na save sa cellphone ko, kaya hiningi ko muna sa pamangkin ko. Ako natagalan. Sa lahat namin, ako matagal na iging okay dahil nga first timer. Sila kasi ni Manang Romana, nakabiyahe na sila ng Japan, sila Itina rin. Kaya walang problema. Si Kuya Titing naman walang problema dahil alam nila kung saan nagtrabaho. Ay ako naman nakalagay lang doon, housemaid. Tapos first timer ko pa. Ayan. Buti naman naging okay. Ayun, naka-check-in na kami hanggang naka-flight papunta dito sa Singapore. Tapos sorte rin na ang nasakyan namin is Philippine Airlines kasi ang sarap ng pagkain nila guys sa Philippine Airlines. Napaka talaga. Ikaw ang pumili, ang daming mainom doon. Ikaw gusto kung anong gusto mong inumin, marami. The best talaga pala ang Philippine Airlines. Hanggang nakarating kami dito sa Singapore. Kaya, sa upuan naman sa airplane guys, walay-walay kami. Hindi namin alam kung saan kayo banda. Kaya yun, buti naman, nakaraos din. Nakarating kami sa Singapore. Ayun, ito na, nakagala-gala na kami. Kaya ayan guys, yun ang mga istorya namin ng pagbiyahe namin dito sa Singapore. Ang mga karanasan. Ayan. At least alam ko na kung ganun pala yung sistema pag magbiyahe. Siguro naman pag makasama ako ulit kung may tour, hindi na ganun mahirap sa immigration dahil nga nakapunta na ako sa Singapore, may tatak na yung yung passport ko. Kaya mahirap talaga pag first timer ka. Maraming question. Yun lang, sinare ko lang sa inyo mga karanasan namin bago kami nakarating ng Singapore. Pero happy man naman kahit haba-haba nang hinintay namin na biyahe. At least, importante pa rin na natuloy kami. At thank you Lord at nakarating na kami dito sa Singapore. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye!